Yung mga taong yon nagkaroon ng kalayaan, nagkaroon ng focus, fire, freedom. Na po, at nakita natin dahil sa ating Panginoon. Marami pa kayong artistang makikita diyan. Ito mga sa susunod makikita po natin. Okay, tayo manalangin. Lord, patnubayan mo kami, Holy Spirit, mangusap ka po sa amin. Dalangin ko na ang natamo ng mga taong ito na ipinakita namin, paano sila nabago, babaguhin mo rin ang mga buhay namin. Salamat po sa iyong kabutihan. Holy Spirit, ikaw ang mangusap sa amin. Itago mo po ako sa likod ng iyong krus at ikaw ang makita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bagong pangarap. Sino sa atin ang may pangarap? Taas ang kamay. Sino yung walang pangarap? Taas ang kamay. Alang taong kasi pag wala kang pangarap, patay ka na, di ba? Di ba? Lahat tayo, may pangarap tayo. Pagka tinanong po natin yung mga kapatid natin na ipinakita natin na yan, lahat sila may pangarap. Dati may pangarap silang lahat. Di ba? Merong pangarap dyan at talagang gusto nila ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Tingnan niyo, lahat ng tao may pangarap, bawat isa'y may kanya-kanyang pangarap, kailangan lamang na ang bawat pangarap ay nakasentro sa ating Panginoon. Basahin natin. Basahin natin yung Philippians chapter 3, 12 hanggang 14. Sabay-sabay nga po tayong bumasa. Sabay po tayo. Hindi sa nakamtan ko na ang bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan. Sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sino po yung may pangarap nung 2012 na hindi na natupad? Yan. Sino naman yung nangarap nung 2012 na talagang kitang-kita mo na nakuha natin? Taas nga kamay. Ayun. Yung hindi mga nakakuha, ibig sabihin lang po niyan, mga kapatid, kailangan tayo'y mangarap ng mangarap. Di ba? Kailangan yung bagong taon natin, mayroon po tayong bagong pangarap. Huwag tayong ihinto sapagkat ang isang taong walang pangarap, mapapahamak po yan. Ano po? Mapapahamak. Ang isang taong walang vision, mapapahamak siya. Kaya dapat lagi po yon. Hindi po masamang mangarap. Sino ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Di ba? Hindi masama yan. O yung iba, bakit tayo magtaas ng kamay? Taas ng kamay ng gusto yumaman. Sige. O yung iba, sino yung ayaw yumaman? Taas ng kamay. Ayaw ba? O, okay. Kahanga-hanga, ayaw yumaman. Ano, di ba? Okay. Sino yung itong taon na ito, 2013, nangangarap ng magkaasawa? Ayan, di ba? Yung mga may asawa na, wag na. Okay, di ba? Pangarap yan. Pangarap lang yan eh. O si Grace, wala nang kapangarap. Ayaw na niya noon eh. Okay, eto pa. Sino yung gustong mangarap itong taon na ito na ma-promote tayo sa trabaho? Taas. Yan. Ibig sabihin, o sino yung nangangarap na itong taon na ito mawala na ng trabaho? Yung, walang ganon. Ibig sabihin, ang gusto natin, yung ating pangarap ay, talagang matupad. Ito, hindi po masama yan. Magandang bahay, kotse, kayamanan, walang masama dyan. Bigay ng Panginoon yan. Pero tandaan po natin, dapat sa pangarap natin, laging nakasentro ang ating Panginoon. Nakasentro ang ating Panginoon doon. Tingnan ninyo, itong bagong pangarap na ito, 2013, si Pablo, nangarap dyan. Nangarap po siya. Ang sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Sabi niya, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sabi niya, sinisikap kong maisakatuparan
ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Ano yung pangarap niyang yan? Ano yung bagong pangarap niya? Hindi siya minto. Una, ang pangarap niyang una, magamit pa ako ng Diyos. Makikita po natin yan. Magamit pa ako ng Diyos. Itong magamit pa ako ng Diyos, naririnig ko lang yan pagka ang tao may sakit. Pastor, sana po pahabain ng Diyos yung buhay ko. Pagalingin pa po ako para magamit lang po yung buhay ko. Di ba? Ganun, di ba? Di ba? Pero pag naman magaling, pag naman wala naman sakit, walang nararamdaman, okay lang sa kanya. Narinig ko po yan. Pero dapat pala ang isang Kristiyano, habang buhay po tayo, nangangarap tayo, sana magamit pa ako ng Diyos. Pero magtataas ng kami, Pastor, sana po magamit pa ako ng Diyos ngayon. Yung ginamit ako ng Diyos noong 2012, pero yung 2013, gusto ko magamit pa ako. Pero magtataas ng kami na ganon? Praise the Lord, di ba? Yung bang makikita mo rito yung paggamit ng Panginoon sa iyo. Si Pablo, ito sabi niya, magamit pa ako ng Diyos. Ito, sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit, ito, sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Magamit pa ako ng Diyos. Bakit? Nauunawaan niya yung pagtawag sa kanya ng Diyos may layunin. Alam niyo, ako pa, ilan yung gitara ko? Meron akong gitara Isa, dalawa, tatlo. Ano po? May mga gitara po akong ganon. Minsan binisita ko yung gitara, hindi ko nagagamit. Alam niyo, nung kalabitin kong ganon, puro sintunado. Alam niyo kung bakit? Tapos, yung mga strings niya may kalawang, kasi hindi nagagamit. Pero yung mga gitara ni Brother Eli, laging nagagamit. Tingnan niyo, ang ganda-ganda. Alam niyo, ang buhay natin pag hindi nagagamit, sasabihin ko po sa inyo, kalawang na yan. Minsan, ang buhay natin sintunado na. Wala nang katono-tono. At pag narinig mo, parang walang kadating-dating. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi nagagamit. Nung umuwi ako, yung bahay namin, siyempre, walang tumitira yung bahay doon sa Pilipinas Naku, nung pag-uwi namin ni Sister Ella, may sapot ng gagamba, sabi ko, bakit nagkaganito yung bahay na ito? Sino may bahay sa Pilipinas na hindi tinitirahan? Yung may bahay sa Pilipinas na hindi tinitirahan? Alam niya, pag hindi nyo tinitirahan yan at walang tumitira dyan, mapakadaling masira. Alam niyo dapat yung gawin dyan? Patirahan, paupahan, para magamit yung bahay. Alam niyo kung bakit? Madaling masira ang isang bahay na walang nakatira. Hindi nagagamit. Ang buhay natin, pag hindi nagamit, sasabihin ko po sa inyo, madaling masira. Sino yung gustong masira? Marupok. Di ba? Kaya kailangan magamit ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, paggamit mo yung buhay mo. Mamili ka. Mamili ka. Masira o magamit? Magamit. Diba? Magamit po yan. Kaya kung ayaw nating paggamit, tingnan niyo yung boses natin pag hindi ginagamit. Kinakalawang. Pero na lang talaga yung may kalawang na. Pero yung ibig sabihin, ang boses na hindi ginagamit, kinakalawang. Kaya si Papa John, narinig na ba yung kumanta? Hasang-hasa ang boses niyan. Walang kakala-kalawang. Dahil laging kumakanta. Kailangan po natin, lahat tayo. Ang sabi po rito, subalit, tinan niyo si Pablo. Tinan si Pablo. Ito ang goal niya. Ito ang pangarap niya. Ito ang pangarap niya. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Anong sabi? Maganap ko lamang ang aking tungkulin. Isipin niya. Walang halaga sa akin matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Pag nagsasalita si Pablo, kitang-kita mo yung gustong-gusto niyang ginagamit ng Diyos ang buhay niya. Kapaki-pakinabang na buhay. Yan ang maging dapat pangarap po natin. Yung pangarap natin, walang halaga ang buhay na ito, basta maganap ko lamang. Sabi ko nga, mayroong ka lamang 3 ganito. Si Pablo nga lang yan
Yung si Pablo yung nagsabing, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Meron ka kayang mga 12 noon, sa church? Palagay nyo. Pero dito sa FCC, higit sa 12 yan. Makita natin, di ba? Higit pa po yan. Makikita po natin yung bang handang magpagamit sa ating Panginoon. Pangarap po ba natin yan? Yung bang sabi rito, sabi, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Sabi niya, kung tutusin si Pablo, para bang perfect ang kanyang buhay. Pero sa totoo, hindi po. Isipin mo, sumulat ng 13 aklat sa Bible. Ginamit ng Panginoon. Pero sabi niya, hindi sa nakamtan ko na. Hindi rin sa ako'y ganap na, sabi niya. Ngunit ang sinisikap ko, maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Nakakita na ba kayo ng mga kasangkapan sa bahay? Naka-display lang, pero hindi ginagamit. Huwag mong gagamitin, magigiyera sa bahay. Yung talagang huwag mong gagalawin yan. Basta, display lang yan, huwag mong... Pero pag tumatagal, lumurupok na. Pagka may bisita lang, saka ginagamit. Nung araw yung banig namin, galing sa Batangas, Grace, walang pwedeng gumamit noon kundi mga bisita namin. Pag alis ng mga bisita, itatago na yon. Balik doon sa butas-butas na banig uli. Kasi sayang eh. Sayang yon. Okay, hindi. Alam nyo, marami tayong kasangkapan sa bahay, hindi ginagamit. Yung mga ini-stock nyo. Marami. May mga tag pa, hindi nagagamit. Kapag may birthday, doon ka na lang kumukuha. Nung Christmas, nagkaubos. Tapos nag-Christmas party tayo, dinala mo pa iba ron. Hindi naman nagagamit. Anong halaga ng buhay pag hindi nagamit? Sige nga. Wala. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang buhay natin dito sa lugar na ito ay nagiging kapaki-pakinabang ginagamit ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos doon. Di ba? Ginagamit tayo ng... Kaya, merong mga taong namatay pero hindi na nagamit. Marunong, hindi nagamit. Kaya ang pinakamatalinong tao nasa sementeryo na hindi nagamit. Forest Lawn. Hindi nagamit. Magagaling sila pero hindi nagamit. Huwag tayong pumayag noon. Huwag kang pumayag na hindi ka magamit. Kailangan may pangarap tayo. Ito, sa piling na mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang ano sabi? Mahikayat ko sila. Ako'y makibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang maligtas ko kahit saan. Isipin mo pagka nagsasalita si Pablo, eto yung buhay ko kahit sa anong paraan. Gusto kong gamitin para sa Panginoon. Iyan ang pangarap niya. Napakalalim na pangarap. Yung pangarap niya talagang nakasentro sa ating Panginoon. Ulitin ko po, hindi masama ang mangarap. Yumaman, magandang bahay, magandang kotse, ma-promote, pero kailangan nakasentro lagi sa ating Panginoon. Ito, tinan niyong mabuti. Ewan ko naranasan na po ninyo ito. Basahin natin yung Marcos chapter 5, 18-20. Sabay-sabay tayo. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inaalihan ng mga demonyo na isama siya. Gusto ko bilugan niyo, nakiusap. Ngunit hindi pumayag si Jesus, salip na sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong ito, iyon, at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang gilalas ang lahat ng... Okay, ito po'y kasaysayan na pinagaling po yung isang tao. Ito ay demon possessed. Inaalihan ng demonyo. Pinagaling siya ng Panginoon. Nung gumaling siya sa Panginoon, nakikiusap siya. Ito ang pakiusap niya. Pwede bang isama ako? Ano ang ibig sabihin? Pwede bang gamitin mo itong buhay na ito? Kailan mo nasabi sa Panginoon, Lord, narito po ako. Gamitin mo nga itong buhay na ito. Di ba? Gamitin mo nga po. Kahit saang paraan, gamitin mo nga po ako. Hindi po ako tututol. Gamitin mo to.
Ano sabi doon sa Isaiah? Sabi doon sa Isaiah, ibang nakikiusap siya. Doon po sa Marcos. Nung sumasa kanya, ito yung Isaiah chapter 6:8. Ito, tinan nyo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot. Sabi niya, sumagot ako. Narito po ako. Ako isugo niyo. Narito po ako. Ako ang gamitin niyo. Naging damdamin mo na ba yun? Yung bang, Lord, gamitin mo nga ako. Pangarap mo ba na gamitin ka ng Diyos na minsan ikaw ay nagtuturo ng small group? Darating ang araw, ikaw ay facilitator. Darating ang araw, ikaw ay may hawak na 6 na tao na tinuturuan every Saturday. Huh? Yung hindi ka nagtatago. Di ba yung gustong-gusto mong gamitin ka ng Panginoon? Wala kang katakot-takot. Basta ito yung buhay ko na ito, ibibigay ko sa Panginoon. Mga kapatid, ang isang kasangkapan ay napakahalaga lamang kung nagagamit. Kung may silbi. Kahit na napakaganda ng kasangkapan sa bahay, pag hindi nagagamit, walang kakwenta-kwenta. Sabi mo sa katabi mo, salamat at may kwenta ka. Salamat. Oh. Oh, salamat. Alam niyo kung bakit? Ako, marami po ako nakikita gising ng umaga. Ano, gigising ng umaga? Pupunta sa trabaho, hindi masama. Kumisan sa kotse mo na makikita nagme-makeup. May nakita pa nga ako, nagtututbrush sa kotse. Bihirang tao to. Ano ba to? Ha? Bakit? Abalang-abala sa buhay. Uuwi sa gabi, matutulog na lang. Ganon ang buhay. Mga kapatid, anong buhay ito? Pag hindi ko sinasabing masama ang magtrabaho. Magsipagtrabaho kayo at pagpalain kayo ng Panginoon. Pero ulitin ko po, ito bang buhay na ito talaga'y kagamit-gamit? Sino magsasabi rito na mabubuhay pa ako ng 20 taon? Sige nga. Tiyak mo ba yon? Sinong ako? Sige. Sinong, Sana. Sino makapagsasabi? Sige, taas ang kamay. Pastor, posibleng bukas po ay buhay pa ako. Posible lang. Sino makatitiyak sa atin na tatagal pa tayo ng 10 taon dito? Wala. Hindi, wala ka naman sakit eh. Lakas-lakas nga ni Randy Boy. Talagang, ibig sabihin, meron ba? Mother Ellie nga, nakita mo, talagang kayang-kaya pa eh. Ibig sabihin, malakas naman. Pero nakatitiyak ba tayo? Si Kuya Tani nga, talagang pag nakita mo, binatang-binata nga eh. Ibig sabihin, walang sakit yan. Okay, ibig ba sabihin, ito ba ang batayan para magtagum tayo? Ito ba batayan? Huwag mo sabihin bata ka. Huwag mo sabihin medyo may edad-edad ka na. Huwag mo sabihin, mga kapatid, walang makatitiyak ng buhay. Pero ito lang, dapat maging matalino tayo. Saan ko ba gagamitin yung buhay ko na yun? Ano ba talaga ang pangarap ko? Ano ba talaga, ito ba'y nakasalig talaga sa Diyos? Ito ba magiging kapaki-pakinabang? Ito ba pag-uusapan pag wala na ako? Pag nasa hukay na ako? Pag-uusapan ba, naking kagamit-gamit ang buhay ng taong ito? Napakaraming pinaggamitan ng buhay na ito. O kaya pag nasa hukay na ako, ang sasabihin ng mga tao, okay lang, hindi nakapanghihinayang. Ganon, yung walang manghihinayang sa iyo, pambihira, namatay ka na nga, walang nanghinayang. Parang natuwa pa. Hindi ba? Meron mga taong namamatay pero nakakapanghinayang ang buhay. Pero may mga taong namamatay na sinasabi ng marami, okay na. Kasi nga, walang kagamit-gamit. Mga kapatid, hindi tayo isinilang sa mundong ito ng walang layunin. Tandaan po natin, may purpose ang Lord. Kaya ka narito. Para sambahin siya, magpagamit ka. Narito po ako, gamitin mo ako. Sabihin mo nga yan sa katabi mo.
Lord, o sabihin mo nga sa Diyos, Lord, narito ako, gamitin mo ako. Ha? Gamitin mo ako sa pagpapahayag talaga ng salita. Sino yung magsasabing, Diyos, Panginoon, Yahweh, makapangyarihan, narito ako, gamitin mo ako. Ito yung pangarap ko sa itong taon na ito. Kung ako'y hindi nakapagdala ng kaluluwa nung isang taon, pangarap ko, ngayon man lang taon na ito, makapagdala ko ng kaluluwa sa iyo. Di ba? Yun po eh. Eto pa, tinan nyo, hindi lamang magamit pa ako ng Diyos. Ano pa yung pangarap ni Pablo? Maabot ko ang pangako ng Diyos. Magamit pa ako ng Diyos, maabot ko ang pangako ng Diyos. Dahil, alam mo ba niyo kung ilan ang pangako ng Diyos? Napakarami, 3,000 mahigit, baka higit pa. Magsalita nga kayo ng isang pangako ng Diyos. Di kita pababayaan. Di kita iiwan. Papangako yan. Ano pa? Ha? Oo. Yan, ando doon yan. Ano pa? Ano pa? Yung wala rito. Ano pa? 3,000 yan eh. Yan, pangako ng Diyos yan. Ano pa? Sige. Oo, ano pa? Iyon, pangako ng Diyos yon. Ano pa? Ha? Oh, marami, mapakaraming pangako ng Diyos, mga kapatid. Salamat at wala kang alam sa pangako ng Diyos. Pambihira, 3,000 pangako, wala kang masabi. 3,000 pangako, pero tinan nyo to ha, maabot, si Pablo hindi ganon. Ang sabi diyan, ang sabi po rito, ito yung pangarap ni Pablo. Hindi ako hihinto. Sabi niya, bakit? Gusto ko magamit pa ako eh. Ano pa? Pangalawa, gusto ko maabot yung pangako ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan. Ano ginagawa? Sinisikap makamtan nasa hinaharap. Sino po yung nabubuhay pa doon sa 2012? Nagkaroon ng kagalit sa 2012 hanggang dito. Meron, di ba? Ito pa rin yung buhay niya. Minsan nga, yung iba, 2011. O, pabalik siya. Nabubuhay siya ron. Hindi siya makausad. Hindi niya makalimutan. Mga kapatid, si Pablo, excuse me, hindi po ganon. Hindi po ginawa niya yan. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot na yung nakaraan. Kalimutan ang nakaraan. Lahat tayo may nakaraan. Sino po rito ang walang nakaraan? Lahat tayo. Iba-iba nga lamang nakaraan. Nakaraan ko, inubusan ako ng pagkain, nagalit ako. Ibig sabihin yun, pwede yun. Di ba? Yung nakaraan ko, para akong inapi. Yung mga gano'n, nakaraan po yun di ba? Yung nakaraan ko, ganito. Lahat tayo. Huwag kayong mahiya. Eto, kailangan harapin natin yung mga nakaraan na ito. Ito'y nakaraan na. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Pambira, nabubuhay ka pa rin sa first love mo. Pwede pa naman yun. Pera ka. Kailangan mabuhay na tayo sa first love natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo. Kalimutan natin lahat iyon at yung hinaharap natin, iyon ang pinakamaganda. Ang sabi rito, tinanin niyo mabuti, no? Hindi kayong pimili sa akin. Ito yung pangako niya. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo, mamunga, manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, pagkakaloob ko sa inyo. Ito, tatanungin ko kayo, ano ang pangako ng Diyos dyan? Sige. Ano man ang hingin ninyo sa Ama. Ano sabi? Magsisinungaling ba ang Diyos? Ano man ang hingin ninyo, basta hindi makasasama. Ano po? Ano man ang hingin ninyo na kalooban ng Diyos, ibibigay.
Pero ano yung kondisyon diyan? Pastor, bakit hanggang ngayon? Madalas mong sabihin niyan, pero ako hanggang ngayon walang natatanggap. Bakit? Bakit? Maliwanag ang manatili. Sabi, basahin natin, di ba? Sabi diyan, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo ano? Mayo. Mamunga. Manatili ang inyong bunga. Okay, sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, Pastor, bakit hindi ko makawa? Ba't wala iyon sa akin? Ako ba ang dapat tanungin? Hindi ba ang dapat tanungin? Teka, tanungin mo muna nga yung sarili mo. Humahayo ka ba? Namumunga ka ba? Nananatili ba yung bunga mo? Ngayon, ang sabi ng Bible, ano? Ano man yung hingin mo, bibigay sa iyo. Pastor, wala nga eh. Wala nga akong maintindihan. Bakit wala ako noon? Alam niyo mga kapatid, ito pala ang sikreto ng pagpapala. Ang sikreto ng pagpapala, yung mga pangako na yan, kung gagawin mo yan. Huwag kang umaasa ka, wala ka talagang aasahan. Nagwi-withdraw ka sa Bank of America, wala ka naman deposit. Bilanggo ang aabutin mo. Wala naman eh. Ba't ka nag-withdraw dyan? Sa Citibank. Di ba? Wala pala eh. Tapos bili ka ng bili sa Macy's. Kaskas ka ng kaskas. Wala naman pala laman yung kaskas mo. Wala eh. Hindi ba? Pero ito, maghanap ka sa Diyos kapag may bunga. Nananatili yung bunga. Humahayo ka. Maghanap ka sa Panginoon. Pero kung wala, huwag kang maghahanap sapagkat wala kang karapatang maghanap. Wala. Kasi kailangan maabot natin yung pangako na yon. Maraming Christian, pero hindi sa Family Christian Church yan. Naghahanap, Pepsol pa lang, suko na ng suko. Ay, ayoko nang hindi rito yan. Hindi ba? Talaga sumusuko. Ay, ayoko na. Tigil na ako mag-post encounter. Tigil na ako mag-SOL1. Tigil na ako. Pero wala dito yan. Lahat nga rito, matatapang. Lahat nagpapatuloy. Lahat nagpapatuloy dito, di ba? Kaya yun ang nakakahanga rito. Makikita mo, wala ngang nag-a-absent eh. Di ba? Lahat nga may consolidation of three. At ito, matindi. Lahat makakagraduate ng SOL1. Sa panaginip. Nanaginip lahat. Nangangarap. Iyon ang pangarap eh. Di ba? Pangako yun. Okay, tignan niyo ha. Kapag nag-aral ang bata, ano yung pangako? Magandang trabaho. Magandang kinabukasan. Kung huminto sa pag-aral? Wala. Post-encounter pa lang, hihinto ka na, ano ba hinihintay mo? Pero pag tumuli ka hanggang SOL1 hanggang SOL2, 3, titiyakin ko po sa iyo, may gagawin ang Panginoon. Sino nangangarap makatapos hanggang SOL3? Taas ang kamay. Praise the Lord. Di ba? Di ba? O yung nagpo-post encounter, sino yung nangangarap lumipat sa SOL1? Yung hindi ako titigil, Pastor. Di ba? Kasi bahala tayo. Alam niyo mga kapatid, ito'y hindi para sa akin, ito'y para sa inyo at sa
ating Panginoon. Di ba, sabi po diyan, pag huminto ka sa pag-aaral, huwag kang umasang maganda trabaho mo. Pag huminto ka sa Panginoon, huwag kang umasa na magiging maganda ang kinabukasan mo. Pero pag nagpatuloy ka sa Panginoon, kung ikaw ba, Brother Ben, kuraming huminto sa panliligaw kay Julie, makakabit mo ba yan? O ang tanong, hindi ka naman nanligaw? Di ba? Kuya Bayani, kung di ka ba nagtiyaga sa kay Ate Norma, panliligaw, himinto ka dyan, makukuha mo ba yan? O siya nanligaw sa iyo? Ay. O ano? Ibig sabihin, kailangan wag tayong huminto eh. Pag huminto ka, mga kapatid, kung gusto mo, yung iba sa atin, di ba? Huwag na huwag tayong hihinto. Gusto mong kumain, ayaw mong magluto. Pwede ba naman yun? Kaya lang, mauubos pera mo. Mas mura. Okay lang yan, pero hindi mo matitikman yung lutong bahay. Diba? Kaya wag tayong ihinto dito sa Pepsol na ito. Wag tayong ihinto sapagkat gusto natin, alam nyo, gusto ko pong maabot yung pangarap na ito. Una, magamit ang buong Family Christian Church sa pangalan ng Panginoon na mag-share ng gospel. Kaya lahat marunong mag one verse evangelism. Gusto ko pong maabot yung pangakong ito dito sa iglesyang ito. Yung bang pangako na lahat tayo nagbubunga talaga. Lahat pangako na talagang pinagpapala. Yung pangakong ito, no? Makikita mo, bawat isa sa atin, masagana ang buhay. Bawat isa sa atin, wala na yung nangungutang. Amen. Ayaw ba ninyo noon? Tayo na ang nagpapautang. Ha? Ayaw ba ninyo noon? Di ba tapos pagpasok ninyo rito, tapos makabili tayo ng isang church na malaki. At ang pumaparada doon ay magagandang kotse. Sino may-ari niyan? Member ng Family Christian Church. Di ba? Di ba? Lahat kayo, lahat kayo talaga may pinagpapala ng Panginoon. At lahat tayo, pangarap yon. Pero paano yon? Maibibigay ba ng Diyos natin yon? Maibibigay. Nakatutulong tayo sa Pilipinas. Nakatutulong tayo sa ibang bansa. Ibig sabihin, kailangan natin. Pangarap po ito. Mga kapatid, maabot yung pangarap natin. Ang sabi po rito, anong mga pangako ng Diyos ang gusto mong maabot sa taong 2013? Eto pa. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Ano ang pangako? Pagpapahingahin. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Do'y kakamta natin ang habag at kalinga sa panahon. Kailangan natin ito. Ano ang pangako diyan? Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ano ang pangako? Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga, alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anong pangako dyan? Kalayaan, kasaganaan. Saan natin makukuha? Masasabi mo ba noong 2012, ikaw ay malaya na? Sa lahat ba ng anggulo ng buhay natin, malaya na tayo? Ano yung mga nakaalipin sa atin? Di ba? Kailangan natin yung pangako, pero hindi mo maaabot yan, hindi mo maaabot ang pangako kung hihinto ka na. Kung hihinto ka na. Ano ang dapat natin gawin para maabot ang pangako? Number 3, maipagpatuloy ko ang pagtawag sa akin ng Diyos. Ito lang ang pangarap natin. Ito po ang aking pangarap. Magamit ako ng Diyos. Maabot ko ang pangako ng Diyos. Maipagpatuloy ko ang pagkatawag sa akin ng Diyos. Alam mo bang ikaw at ako'y tinawag ng Diyos?
Aksidente ba na nagkasama-sama tayo rito? Aksidente ba na talagang mapunta ka sa Amerika, dito ka makakilala sa Diyos? Hindi. Hindi man po tayo magkakakilala, pero bakit tayo pinagsama-sama rito? Okay, sabi diyan, ito ang pangarap, bagong pangarap ni Pablo. Magamit pa ako ng Diyos. Alam niya ang layunin. Maabot ka ang pangako ng Diyos. May pagpatuloy ko ang pagkatawag sa akin ng Diyos. Alam niyo, nakikita natin dito, andi dito si Pastor Halos, di ba? Nakita natin si Pastor Halos. Pastor Halos, tumayo nga. Tinan mo ito, si Pastor Halos. Isipin niyo, missionary ito, galing sa, ito si Pastor Halos, oh. Isipin niyo, Pastor Halos, parang, yan, nagkasakit po yan, no? Yung kidney niyan. Tapos, kidney transplant po yan, di ba? Pero isipin nyo, nakapaglilingkod sa Panginoon, nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Di ba? Salamat, Pastor. Akita ninyo, ang makapagpatuloy sa paglilingkod ay nakakahanga po yan. Nakalulungkot, maraming Kristiyano, huminto. Huminto talaga. Sumisimba lang siya, pupunta sa church. Eto, hindi ibig sabihin ng paghinto, hindi na siya pumupunta sa church. Pumupunta rin sa church. Sisimba siya, uuwi. Sa isang linggo, sisimba na naman siya, uuwi. Pero walang ginagawa. Himinto po yan eh. Basta wala na, hindi katulad ng dati. Alam nyo, itong ingatan po natin. Yung mainit na mainit ang iyong pananampalataya. Pagkatapos, lumalamig unti-unti ang iyong pananampalataya. Delikado po yun. Ano, ang sabi ng Bible, anong sabi doon sa Revelation? Yung lukewarm ka, isusuka ka ng Panginoon. Ayaw niya. Ang gusto niya talaga, magpatuloy ka sa iyong buhay. Sa paglilingkod man, saan man tayo tinawag ng ating Panginoon. May sakit, walang sakit, masagana, may problema, maglingkod sa Panginoon. Ang sabi dito ni Pablo, tingnan nyo ha, nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan. Tingnan nyo, upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Buhay na ano yan? Itong ginagawa nating ito, hindi po ito pang-Amerika lang. Hindi ito pang-Pilipinas lang. Hindi ito pang-Vietnam lang. Ang ginagawa nating ito, ito'y papuntang langit. Hahantong ito sa langit. Maipagpatuloy mo ito. Kaya kung sasabihin natin, maipagpatuloy ko ang pagkatawag sa akin ng Diyos, tiyak mo na tinawag ka ng Panginoon, walang hihinto sa atin. Ang huminto, talo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Ha? Don't give up. Wag. Ha? Taas ang kamay ng gusto ng huminto. Meron yan. Hindi ba? Ayaw na. Gusto ko po kayong i-encourage mga kapatid, tandaan natin, itong ginagawa nating ito, may patutunguhan ito. Hindi masama ang negosyo. Salamat sa Panginoon. Hindi masama ang ikaw ay nag-aral at magandang trabaho. Salamat sa Panginoon. Hindi masama ang kayamanan. Hindi masama ang pumunta ka kay Belo at magpaganda ka dyan. Hindi masama yan. Hindi masama lahat yan. Hindi masama. Pero tandaan natin, hanggang dito lang yan. Ang aking ama nung mamatay, ang aking ama, magandang lalaki siya. Siyempre, saan naman magmamana yan? Okay, alam ba? Okay. Ito. Okay, ito. Namatay yung lolo ko, nauna yung tatay ko, 57 lang nung mamatay siya, 56. Pagkatapos sa atin, 5 taon, hinuhukay na yun. Hinuhukay na kasi namatay naman yung lolo ko, doon nililibing. Alam niyo yung tatay ko, nung makita ko, ay, ala na, kalansay na, bungo na, ala na. Pero nang nabubuhay siya, iyon ang kanyang ayos.
Pogi. Parang nakita na ninyo ako. Tatay, ano ba naman kayo? Tatay. Okay, eto. Ano ang ibig kong sabihin? Mga kapatid, hindi masama ang lahat eh. Pero lagi nating iisipin yung pagpili ng tunay na mahalaga. Walang iba, yung papuntang langit. Nakasama natin ang Diyos, kaya dapat magpatuloy tayo. Palakpakan niya natin ang Diyos doon. Kaya kung ikaw, nag-iisip ka na hihinto, wag. Huwag kang hihinto, magpatuloy ka. Magpatuloy kang mag-pre-encounter. Magpatuloy kang mag-encounter. Magpatuloy kang mag-post-encounter hanggang SOL1. Bakit? 3, ito po'y may patutunguhan. At kapag umattend ka naman ng post-encounter, gagawa ka naman ng requirements mo. Pambila ka naman. Pwede ba naman? Hindi ka nagdi-devotion. Hindi. Kasama yan. Discipline po yan eh. Discipline po yan. Napakaganda nga ngayon. Isipin mo, family devotion, lahat. Eto, tinan nyo. Bakit? Ito ang nakapipigil sa atin eh. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Ito nakapipigil. Iwaksin natin ang kasalanan. At ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ano yung balakid? Ano yung hadlang na yan? Ano yung pumipigil? At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Paano gagawin natin yan? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. Na siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya kinahiyang mamatay sa krus. At sa ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Pastor, paano po ba kung makapagpapatuloy? Una, iwasan ang kasalanan talaga. Lahat ng pumipigil sa atin, ano ba ang pumipigil sa atin para huwag makapagpatuloy? Trabaho. Hindi masama ang trabaho. Hindi po masama yan. Napakabuti po niyan. Yung mga, alam nyo, yung mga Oo, kadalasan nga yun. Ibig sabihin, pumipigil eh. Ano ba yung mga pumipigil sa atin? Marami. Mapakarami po yan para huwag kang makapagpatuloy. Mga kapatid, alisin po. Hindi ko magbuti pong lahat ito. Pero yung nakapipigil sa paglago mo, salamat nga sa process natin ito dahil talagang tayo po ay nadidisiplina. Ano yung mga yung pumipigil sa atin, nawawala. Salamat sa Panginoon. Kasi tinan nyo magpatuloy tayo sa takbuhin nasa ating harapan. Ano ang dapat natin gawin? Ituon natin, i-focus natin ang ating buhay kay Jesus. Di ba kanina yung pinakita? Ano yan? Fire, focus, freedom. Di ba? Kailangan po nakatuon tayo si Jesus. Tatakbo ko, pero ang tinatanaw ko, si Jesus. Maraming bagyo, maraming alon, maraming problema. Pag natingin ka dyan, hihinto ka. Tandaan po natin, maraming problema. Yung katabi mo, problema yan. Yeah! Kasi tinan nyo, hindi nyo na, pag tiningnan po ninyo yan, problema yan. Pero, eto, bakit? Ba't mo nasabi po yan? Yung katabi mo, hindi perfect yan. May kapintasan yan Lahat tayo. Kaya, pag titingnan mo yung kapintasan niya, hindi ka nga makakapaglingkod sa Panginoon. Yung kahinaan niya Pero pag tayong lahat tumingin kay Jesus, pag tumingin tayo kay Kristo, walang kapintasan si Kristo, makapagpapatuloy tayo sapagkat iyon po ang gusto ng Panginoon. Diba? Kapag titingin ka sa misis mo, di ka tutuloy. Pag titingin ka sa mister mo, di ka tutuloy. Pag titingin ka sa bawat isa, hindi ka natutuloy. Bakit? Marami tayong kapintasan. Pero pag tumingin tayong lahat kay Jesus, makapagtutuloy tayo. Palakpakan natin ang Diyos doon. Di ba? Mapagpapatuloy tayo. Magpapatuloy tayo. Ang sabi po dyan, ako'y iaalay na.
Dumating na ang oras ng pagpanaw ko. Anumang oras, mamamatay siya, sabi ni Pablo. Sa buhay ko ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Isipin yan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang magkatarungang hukom na magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Isipin natin yon. Sabi ni Pablo, anumang oras mamamatay ako. Anumang oras papanaw ako. Pero ito lang, puspusan akong lumaban. Mga kapatid, walang hihinto. Puspusan tayong lalaban. Ang tao, kaakibat ng tao ang problema. Pero tandaan natin, ang Diyos natin mas malaki sa problema. Ang Diyos natin mas makapangyarihan. Kapag huminto ka sa process natin, ikaw ang matatalo. Masaya yung mga nagpa-process, pero ikaw, ang iniisip mo lagi, napakarami ng mga assignment nito, pambihira ito. Lilipat na lang ako sa iba, walang ginagawa. Kasi, hindi nga yun ang buhay eh. Hindi yun ang gusto ng Lord. Mga kapatid, may gawain talaga tayo bilang mga mananampalataya. Puspusan ang labanan, hindi ka hihinto, magpapatuloy ka. Eto pa, alam ninyo na mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin nyo ang pagtakbo upang kamtanin nyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang putong na panandalian lamang, korona. Ngunit ang putong o koronang hinahangad natin, panghabang panahon. Magpatuloy po tayo. Si Pacquiao ay natalo. Balitang-balita yan, di ba? Pero alam mo, bilib ako sa tao na ito. Sabi niya, kalimutan na yung pagkatalo. Panahon para bumangon at lumaban uli at mananalo. Di ba yung positive siya doon, di ba? Okay. Ibig po sabihin, natalo ka na, mabubuhay ka ba sa pagkatalo? Mga kapatid, 2012, kundi tayo naging mabunga roon. Kalimutan natin. Magpatuloy tayo. Lord, gamitin mo nga ako. Panginoon, gusto ko maabot yung pangako. Ito ang pangarap ko. Magpapatuloy po ako hanggang sa bumalik ka. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Palakpakan natin dyan. Tayong lahat ay tumaya. Tayong lahat ay tumaya. Salamat po, Panginoon. Ito po yung bago naming pangarap. Isang pangarap na ito'y nakasentro sa iyo. Gamitin mo buhay namin. Habang nakapikit tayo, nais mong gamitin ka ng Panginoon. Taas mo lamang ang iyong kamay, Pastor. Nais ko po itong taon na ito, gamitin ako ng Diyos. Taas mo nga ang iyong kamay. Praise God. Salamat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Pagpe-pray kita, Lord, napakaraming tao, bawat isa, na gusto naming maggamit mo pa kami. Tulungan mo po kami na maabot namin yung pangarap na ito. Bless mo po silang lahat. Pagpalain mo sila, O Diyos. Kung kami po ay nagkulang doon sa nakaraang taon, Lord, ayaw naming mabuhay doon sa nakaraan. Gusto namin mabuhay dito sa hinaharap na ito. At nais namin magpatuloy, makalaya sa anumampong nakaraan. Tulungan mo kami, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng nais magpagamit sa iyo. Bless mo po sila. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Pwede po ba natin ibaba na ang ating kamay? Meron lang akong gustong ipanalangin. Kung sa oras na ito, hindi mo pa lubos na kilala ang Panginoon. Hindi mo pa po siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan mo si Kristo para magamit ka niya. Hindi ka malaya sa maraming kasalanan. Kailangan mo si Kristo. Hindi ka makapagpatuloy dahil may mga hadlang. Kailangan mo si Kristo. Kung nais mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, taas mo lamang ang iyong kamay, Pastor. Gusto ko pong magamit ng Panginoon. Gusto ko pong papasukin si Kristo sa puso ko. Gusto ko pong makalaya sa kasalanan. Gusto ko pong makapagpatuloy at maging kagamit-gamit ang aking buhay. Taas mo lang ang iyong kamay ko, ito'y panalangin mo. Sige po, huwag kayong maya. Meron po ba? Meron po ba? Huling panawagan ko po. Praise the Lord.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat hindi mawawala ng kabuluhan ang iyong salita. Magpapatuloy po kami hanggang sa bumalik ka. Gamitin mo ang buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang